And we made it! Back. Ako, yung gamit kong phone, 3. No, madami yan. Si Carl, medyo komportable pa rin, but this time, blue side naman ng RSG Philippines sa madalang TLPH on the red side. Tignan natin, yung mga notable heroes ng dalawang team na to ay of course the Edith, shared hero pool ni Sanford, and pati na rin si Nibor. And will we see the Paramis actually, kasi kahit Paramis pala pinag-aagawan ng dalawang to. Tapos Oo. Lancelot, pinag-aagawan ni Carl tsaka ni ano. Oh, actually, pakiramdam ko talaga yung nakita nating Paramis priority here for Sanji earlier was also in itself a deny pick for Aqua. Alam naman natin, alam nyo yan, kahapon, di ba? Nag-Paramis si Aqua. Talaga, Oo. actually, even nung, Naparayak pa nga si Kuya Man dyan eh. kahit nung nakaraang What's your season, command? guys, favorite Your talaga team kasi is ni, picking. isa sa mga Aqua. favorite kasi ni Aqua yung Paramis. Kasi malaki, yung, lalo na dati. Hey, hey, hey! Marami ang nadadala sa laban ng isang Aqua. Pero eto yung hindi na hawakan ng kahit sinong jungler kanina. At mukhang this time around ay mahawakan na nila ang Hayabusa. Pero given na ito ay na-secure, no? Mas makulit pa na version ng RSG Philippines this time ang pwedeng mangyari. Oo. Kukunin na kaya nila yung Edith? Tansya ko Edith eh. Oh, Edith Moskov eh. Parang magandang option nga yun. No, para kay Benny Cutie ulit. Tapos sasagot yung RSG ulit, kukuha ng Claude. Claude kagad third pick tapos... Or ano? Edith Mino or... Basta Moskov. Ayan, Edith Moskov nga. Yun! RSG sasagot ng Claude kagad ni Kosei. Same. Tapos malay mo, para ulit ni sa... Hindi. Hindi siya nagpara. Zasho siya kanina. I'm so proud of Open my... yung Zushin ah. Uy, ang ganda, Bri! Mamaya, ano natin yan. I-share natin sa ating mga kasama ditong manood sa stream. Ang ganda ng drawing ni Bri. Siya din mismo maganda. Oh, sige na lang. Yan, lahat naman nag-agree dyan eh. Hindi na. It's a fact. Hindi na. Sige na. Ito At na. lahat din nag-agree na magaling po ang... Di ko alam. Magaling silang pareho. Oh, yun. Ngayon, ang RSG Philippines pwede nang kumuha ng series na yun na nga. Open pa rin pala ang Harith to this point. Ay, At oo nga, yun no? ang kanilang ipapansagot sa Moscow. Ay. Pero this time around, sabi ni Carl TZ, hindi na pa pwedeng magkaipitan. So they will secure the Julian at the very least. Mukhang ito naman ay hahawakan na ni Carl TZ. Dahil... Wala eh. Ay, ban ng Kofra dito for ano. Sino nag-ban? Liquid Liquid. Peach. Respeto. I am the power of light incarnate. Feel ko ang pick up dito ni Light ay Lolita if hindi ibiban ng TLPH. Parang matik na eh pag may Moskov yung kalaban. Sagot mo kagad Lolita eh. Especially pag may ano kayo, setter na XP kayo. Mm-mm. So kahit paano hindi magre-rely talaga yung crowd control kay Light. Yung Guardian's Reflection okay na kasi pwede namang galing kay Light. Ang kinakailangan lang from Light with the Lolita is yung ano eh. Guardian's Reflection talaga eh. Oh, may mga nakita tayong numerous outplays on the Lolita for today. Even Chakno, guys. Kung napanood nyo yung recent series natin, may naging Lolita game si Chakmamba. At ginamit niya yon ng napakaganda na karoon ng unting pagkabitin. So ngayon ang Zas na open pa rin to this point ay mahawakan ng Team Liquid. Okay, si ano naman ngayon? Sanji naman ang hawak ng Zask. Oo, ano na nga to. So talagang Carl Julian na. May Zushin pa ah. May Zushin, may Luyi. Ano pa? Vex. Paramis nga mayroon. Ay, hindi, naban na TLPH. Tansya ko, Lolita Light na to eh. Pang-block dyan sa ano, sa Zask tsaka sa Moscow. Pareho, no? Parehong Tsaka sa Primal Rat ni Edith. Feel ko yan na yan, Kuya Dylan eh. Sinasabi na niya eh, I see the light eh, I see Lolita eh. light with the SPS meta haircut. Oo. Ay maglololita nga ba? Kasi Ay, mukhang Carmilla! Carmilla yung tumunog. As timeless as a glacier. Carmilla, tas Aurora. Combolicious, grabe! Medyo masakit yung ano ha. Medyo team fight heavy yung RSG ha. Kailangan talaga sama-sama sila dito. Ibang klase yung pwede nating asahan sa team fight. Yeah, oo. This is... Pero kahapon, medyo hindi kasi maganda yung Carmilla nung
hindi lang si kay Laita, nung naglaban yung RSG tsaka Homeboys, kung nakanino yung Armilla, yun yung natalo nung game 1 tsaka game 2 eh. Baka mag-iba lang yun dito. Depende na yan sa RSG. Hindi na yata mag-minotaur pa ba rito or AOE ang Team Liquid. Makikipagsabayan pa or magpipick off Reliant na lang. XP na nga ba ito? Oy, Or Tig! sila ay mag-AOE nga. They go for the Tigreal. At sabayan na yata to pagdating sa team fight. Kailangan eh. Parang pagkasan ng penalty zone, kailangan kaagad ni JP dito makasa yung implosion niya bago pa makapwesto si Ako at malabas yung Frigidaire. Pero grabe yung yung combo dito na pwede gawin ng RSG Philippines, nakakatakot even in the early game. So we can expect a dominant start again from RSG unless maka-snowball itong si Carl TZ with the Julian. Nakita naman natin ang ugali ni Carl. Pagpangit ang laro or nahirapan sa laro niya sa isang game, parating bumabawi sa game number 2. Oo, minsan nga, overnight lang eh. Mabilisan talaga yung magiging bawi dito ni Carlito. Dahil namomotivate siya at lalong gustong patunayan ang kanyang kakayahan. But up against this lineup, again, masusubok yung team fighting na pwedeng dalhin talaga ng Team Liquid dito sa laban. Napakaganda nung Curse of Blood, Frigid Glacier combo that we can expect later on. At hindi ito ang unang beses na mangyayari rin ng Aurora Harith combo. Pwede rin nilang isakto yon sa Zaman Force to make sure na libreng makaka-free hit dito si Shay. Ang daming dance floor na pwede ilapag, no? Glacier, Curse of Blood, Zaman, Penalty, tas yung Implosion, tas yung Shatter. Dami! Ang dami nating makikita na bumula sa sahig. Wow! Okay, so RSG Philippines ngayon again. They can actually dominate itong early game. Ang lakas, in terms of pokes, malakas din naman. And looking at the gold lane matchup, you can expect the Harith talaga to dominate the early game up against sa Moscow. Pero kung ganito kasi kaganda yung aggression na pinapakita ni Carl TZ, baka mapigilan nila yan. Tamang sabayan lang ito kasi may Benecutie also with the Mastery ay kinakaya rin na samayan ang Harith in the lane. Pero Carl TZ and Irad, maagang pagkikita, mag-level 4 nga lang dito si Carl TZ pero hindi naman ito masyadong kailangang pagtuunan ng pansin sa ngayon dahil mag-out lang din ang Team Liquid. Pero hindi nakuha niya ni Red yung jungle creep nito na. So si Carl nag-level 4. Okay? Gumana kagad yung strategy ng TLPH. Kanina medyo nahihirapan si Sanford. Parang siya ata yung pinuruan ng RSG. 0-2-0 siya sa start eh. Nung early game, nung game number 1, bisita ng bisita yung RSG doon sa XP lane. So we can actually expect the same thing again na pwede gawin dito ng RSG if ever they really want to dominate the early game. Especially na magkakaroon tayo ng turtle. Yung turtle na kanina ay talagang nagka-advantage ang RSG Philippines. Sa ngayon ay pantay pa rin naman ang current na sitwasyon natin. Pero, magiging advantage na naman ba? JP! At siya nga ang first blood for Irad. Okay, nakakommit yung doon, Frigidaire ni Aurora. So, grabe yung yung pag-commit nila ng skills para lang mapitas doon si JP. So, this means na wala yung Frigid Glacier, pati Wiggy Shadow Kill for the turtle. But this also means na hindi magle-level for si JP right for this turtle. So, kahit pa paano, RSG Philippines, yung plano nila gumagana eh. Gana pa. Gana eh. And ang difference though ay andito rin naman si Sanford na hindi rin naman naging as behind. RTZ as well na actually ay lamang pa ng isang level kay Irad ay magsisimula na sila dito sa ating turtle. At mukhang mapapasakamay na nga ito ng Team Liquid pero sinalo na yung Curse of Blood and Frigid Glacier combo! Parang nakansing ata din yung Implosion Play pero tumama din naman yung Spear of Destruction. Ikakasaba. Nandiyan na nga yung Demonitor's Descent. Medyo masakit. Pero ngayon mag-out ata ang dalawang team ni Bor. Walang pang initiate dito. Walang penalty zone. Pero hinahanap ni Irad etong si Sanford. Ginamitan ng Earth Shatter. 4-man rotation. Aqua magkaka-ulti na in a while. Wala. Di man nila tutuloy. Nakatakas ang TLPH. Oh, hindi na muna. At si JP lang naman din ang isa sa mga pinaka-nakuha doon ng RSG Philippines. Mas nagiging kampante ngayon. Kumalaw talaga ang Liquid rather. Pero grabe si Sanford dito. Mag-isa laban sa dalawa. Binabawian, binabalik yung pinaramdam nung Edith kanina. Oh, pero pwede lang hampasin yan ni Nibor Wala nang masyadong gagawin niya. Ay men, dinasyan lang! Inon ward out para kay Sanford.
At magre-recall ng sabay-sabay yung tatlong nandoon sa top lane. At dito naman natin sa ibaba, aabangan ang aksyon. Magiging maingat na lang si Kusei with the limited information and hindi naman na ipinagpatuloy yun ng Team Liquid. Pero so far, in terms of kills, ay hindi pa tayo makakita ng bawi mula sa kanilang kupunan. Oo. Pero mas better ngayon yung start ni Sanford. Parang nakadalawang gank na ata yung RSG sa kanya eh. Pero Hypex sa kanya, hindi pa rin siya namamatay. Signature niya kasi ito ngayon sa ano eh. Sa SPS yung Edith. Nag-primal wrath pa yan. Nakita mo kanina. Sinabayan yung dalawang umikot sa top lane, pero dalawang roamer nagkakitaan din dito sa ating bottom lane. Wala naman si Benny Cutie dito pa. Pero mag-isa si JP at hindi pa naman ipagpapatuloy. So ngayon ay dito naman tayo sa bandang ibaba manonood dahil ang Turtle ay magsuspawn at sabi yata ng RSG Philippines sila naman ang gustong kumontrol dito ngayon. Oh, pero mauna dumating doon sa picture si si Nibor ah. Again, ang bagal maglakad dito ni Deep. So lamang na lamang in terms of numbers ang RSG. Dito pinalok at JP with explosion play. Nakuha na nga nila yung Turtle. Pero counter attack again once coming in from RSG. Zaman Force ginamit na nga din. Dominator's Descent nawala na. Double kill na for Kosei. Sanford naman ang next target. Yung Frigid Glacier nilapag pero walang tatamaan. Sanford nakapag-flicker out. Earth Shatter last effort pero parang mababurn nga doon ni Nibor. That's 3-man down for RSG. Maganda muli ang kanilang naging bawi at simula at may co-convert pa nga nila into a turret. Ito ang threat ng teamfight. Talagang meron ang RSG Philippines. Hindi mo pa ito gugustuhin sabayan. Kaya naman Benny QT most likely talaga ay gugustuhin mo nang kumuha ng mga trades. Pero hindi rin naman kasi pinababayaan ni Kusei yung lane niya. And mahirap na siyang sabayan at tapatan ngayon. Considering na Kusei is sitting on a 201 KDA. So maganda-ganda ang simula niya on this Harith. Pero siya yata yung minamataan ng Team Liquid. Ganda ng performance si Kusei, as you mentioned. And apart from that, sobrang daming crowd control ng RSG. Kahit may isa or dalawa na hindi tumama, okay lang sa kanila eh. Frigid Glacier nga hindi tumama, okay lang sa kanila eh. Kasi nababurst down kaagad nila yung mga kalaban nila. At the same time, si Nibor, ang ganda ng mga pasok din naman with the penalty zone. But ngayon, TLPH, nakakakita tayo na medyo nahihirapan talaga sila. Even si JP, yung implosion dun sa last turtle, hindi parang na-cancel nga ata eh. Yung mga ganoong instances, yung magandang sagot lagi na nangyayari or nakukuha ng RSG Philippines. And now, checking at the items, meron na ring Sky Piercer, si Irad. So mamaya-maya ay kailangan doble ingat talaga ang Team Liquid. Mas madalas siguro natin aasahan na defensively muna gagamitin ng Team Liquid ngayon yung kanilang mga resources, especially the implosion kapag hindi sila makahanap ng talagang magandang opportunity or opening. Dahil sa ngayon, talagang hinahawakan muna at kinokontrol ng RSG Philippines yung mga pwede nilang galawan sa mapa. Kaso parang ang hirap kasi maging defensive sa implosion eh. Kasi by the time na makakasan ng penalty zone o Curse of Blood, automatic kinakasan na yung Ayun ano. na! Ay, na JP! Naku po, naiwasan nga doon ng RSG. Kaya nga naman sabi, mahirap palang gamitin defensively, mag-a-attempt pero kaya busa kasi to eh. With the quad shadow ay madalian lang din siyang makakatakas. At dahil wala na ngang implosion for Team Liquid, sabi ng RSG Philippines, eh yung objective na lang nila ito agad-agad. At again, we're yet to see a trade from Team Liquid. Currently 5-0 ang kill score natin in favor of RSG. Maganda naman yung effort dun ni JP kasi hindi ka talaga makakapalag pag nauna yung set ng RSG. Kasi again, by the time na kumonekta yung set ni Nibor o ni Light, automatic kinakasan na yung Frigidaire. So kahit mag-counter set doon si JP, pag nabitawan na yung Frigidaire, lugi yung TLPH. Maraming pang-salo at pang-anticipate. Yun ang kailangan i-take into consideration ngayon ng Team Liquid when deciding to go up against RSG sa kahit anong mga team fights na pwedeng mangyari. Apart pa yun sa backline access na pwedeng ibigay ngayon nila Irad at maging Ninibor with that penalty zone and flicker combo. So mahirap na sitwasyon talaga ito kung tutuusin para sa side ng Team Liquid. Kahit ano pang gusto mong i-attempt na mga split pushes ay hindi rin hahayaan ngayon ng RSG sa pangunguna ni Irad. Oo, sobrang mobile pa naman ni Irad. All lanes covered for the whole side of RSG Philippines.
dito natin makikita yung talagang kryptonite sila kasi maski sa draft, kabisado lang pwedeng ilabas. Dito ng TLPH, nandun Teka yung lang. conceal. Magka-Curse of Blood ba to? Magka-Curse of Blood ba to? Hindi pa naman yata. Pero penalty zone na lang daw ang unahin. Tapos Curse of Blood, follow up. Pero nandun, nakatakas ang Team Liquid PH ha. At yung Ogi Shadow Kill din naman ay hindi masyadong dama. Sinalo pa yung Implosion kaya makakakuha pa sila ng kill onto Irad. Pero dito mama doon yung Spear of Destruction kaya hindi makakasunod bigla si Benny Cutie. Nako Sanji, wala ng Dominator's Descent pero may nastan sila. It's gonna be on to Neighbor. Ayun na nga yung Frigidaire. Walang dramaan. Sanford Primal Rat makikipag 1v1 kay Kosei. Sino mangingibabaw doon? It's gonna be on to Kosei. Pero may sagot din naman si Benny Cutie. Neighbor ang sunod ng target. Aqua. Nako po, hinahabol yung dalawa. Sanji kay Neighbor. Benny Cutie kay Aqua. Magtutumba yung dalawa. Pero sakto din naman yung passive doon ni Aqua. Neighbor na lamang ang nakatakas. Isa lang ang natira from RSG. At kung kailan pa may Lord, doon talaga sila nagkatalo. Ngayon, Team Liquid Philippines ang makakasecure nito at malaking advantage ito for them para kahit papano ipantay yung ating nagiging laban. Pero still, kailangan pa rin mag-ingat. May onting kalamangan pa rin ang RSG Philippines overall at pag matagumpay nilang madedepensahan nito ay hindi pa naman katapusan ng laban. Oo, malayo pa naman tayo sa ending. Kayang-kaya pa depensahan ng dalawang kupunan ng anumang push na pwede nila gawin. Pero doon na natin nakikita na kinakailangan na talaga tumama ng Frigidaire. Hindi na to katulad ng early game na kahit penalty zone lang tumama, Chakras of Blood, okay lang eh. Pag hindi na-utilize na maayos yung Frigid Glacier, makaka-counter-attack at makaka-counter-attack yung TLPH. Ang nakakatakot pa nga doon, hindi pa nga tumama yung Spear of Destruction ni Benny. So kahit papano, late pa dumating si Benny sa clash na yun eh. Ito yung isa sa major sources of damage talaga ng RSG Philippines. It's the Frigid Glacier. Uy, hindi natuloy doon yung penalty zone mula kay Nibor. At ipapantay na lang talaga ngayon ng Team Liquid. Kuha muna ng mga tore-tore. Maganda pa rin din kasi yung depensa na pwedeng ibigay ng RSG kahit anong sabihin natin. Kanina nga, Inogi Shadow Kill lang yung minion waves eh. Tapos hindi na nila masyadong inalala yung mid lane nila. Pero ngayon ay nakakakuha naman ng mga second tier turrets kahit papano ang Team Liquid. And with just that level 1 Lord, malaking bagay ito for a team na hindi masyadong nakuha yung early game na gusto nila. Oo, kumbaga napunta na nga sa kanila yung gold lead, pati na rin yung turret takedowns. Pero ito yung mahirap for JP kasi tatlo yung purify ng RSG. So kahit minsan maganda yung pwesto niya, at anytime pwede niya ikasa yung flicker implosion play. Yung fact lang na alam niya may tatlong purify, parang manghihinayang ka na eh. Daming pwedeng makatakas lang doon sa implosion. Gusto mo talaga either Irad, kaya kanina nakita natin nung nasa turtle, di ba? Hinanting talaga eh. Pero kasi hindi rin naman madaling hulihin ang isang Hayabusa. Yung dalawang walang purify, yun pa yung ayaw mo ulihin eh. Gusto mo ulihin si Irad pero sobrang hirap. So ngayon, challenge talaga yung Tigreal plays dito ni JP. Kailangan maka-setup din dito si Sanford para mapilitang ma-force out yung Purify from RSG. Unti-unti naman na nila nakuha yung items na magandang pansagot at pampakunat din mula doon sa damage na nagmumula sa side ng RSG Philippines. Pero iba pa rin ang kwento ng mga mangyayaring teamfight kapag yung resources ng RSG ay kumpleto at nakita nila lahat ng mga panggagalingan ng Team Liquid. Ngayon nga, ito na naman, napakaganda nung pagkakapwesto at pagkaka-zone out ng RSG Philippines. Dito lang, kahit hindi naman dito yung Lord natin. Oo nga. Nagkakakitaan lang talaga sila. Kabisado na kasi nila yung galaw din ng TLPH. Ilang beses na ito nagtapat eh. Alam nila bago mag-Lord nandun yun sa opposite side. Matik yan, sure yan. And with the kit na they have, pag meron silang nakita, hindi sila takot ilabas lahat basta may mapitas lang bago mag-Lord. Kaya ito ulit ang magiging formation ng Team Liquid Philippines. JP, nandun na naman, mag-attempt, umikot at maghanap ng setup for his team. Kaso magiging matagumpay ba ito? Kasi maganda rin yung pagkakaabang ng ibang mga miyembro ng RSG at yung Lord din nangangalahati na hinihintay natin sino ang mangunguna sa engage. May conceal na ginamit na ang RSG. Nibor medyo polado dito kaya naman napilitan gamitin ng PLT zone on to JP. Yung Lord nandun pa rin, hinahawakan ng TLPH. It's gonna be a retry battle. Maupunta nga doon kay Carl Tizzy. At ngayon patakbo ang RSG pero here comes Benny Cutie. Nag-dash in. Tutumba si Nibor. Ay tumama yung Spear of Destruction. Kinasa na nga Casters. Pasok. Pero nakapag-purify dito si Kosei. Nakapag-free hit pa rin. Tumama yung Frigidaire pero parang kulang yung damage ng RSG. Kaya naman si Carl Tizzy habulin si Kosei. Naku po, pinasok. Nilapag yung Elefante onto Harit. And one member left. Aqua na lamang ang natitira. Nagka-Blood Wings.
Hindi pa naman mawawala dito si Cartesia and yung Winter Truncheon kay nandoon na rin. At iniisa-isa na nila yung mga natitirang tore ngayon ng RSG dahil si Aqua lang mag-isa ang pwedeng dumipensa. Flicker in from Sanford as well. Nandoon na rin yung Nightmare Spawn at hindi na patatagalin dito ng Team Liquid. Kasi nga naman, it's the last day. Kailangan may Game 3. Day 3, kaya Game 3 at nandito din naman si Brigida. Lahat ng requirements para magka-Game 3. Pasok! And PH versus PH never disappoints. 1-1 po ang ating serye ngayon. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Alam natin na kapag nasa huling araw, laban na laban yung mga teams natin. Kaya naman, hindi pwedeng hindi tayo magkakaroon ng Yeah.